Excuse me. Wala tayong boses, man. Bakit? I don't know. Wala tayong boses, man. Pero susubukan ko pa rin mag-vlog. Sana naririnig niyo ako. Wow! Wala akong boses, man. Ilalapit ko na lang yung mic ko. So, ito ay Miyerkules, October 5, 2025. At kasalukuyan akong naka-pre-trip. Para po ipiyo ka. Dito ako sa, isang rest area. Excuse me po. Kalalagpas ko lang sa Effingham, Illinois. And nandito ako sa isang rest area. Dito ako natulog. At pupunta ako ngayon sa Carlton, Texas. Pero mga 13-hour drive pa. Kaya kung matutulog ako, if not in Arkansas, baka sa Texas na. Tignan ko, makakaabot ako. Pero ganun pa man, maganda at nagkaroon tayo ng biyahe ngayon. Binigyan tayo ng medyo malayo-malayo. Excuse me po. Binigyan ako ng medyo malayo-layong biyahe ngayon. Hindi na Ohio lang or Pennsylvania. Medyo pinalayo tayo ngayon. Maganda. At nagpapasalamat ako. Siyempre, unang-una sa Poong May Kapal, sa patuloy na pagbibigay sa akin ng lakas ng loob, tibay ng loob para kayanin yung kung ano man yung pinagdadaanan sa buhay. Pero sana hindi ganun kalakas yung boses ko dahil nakalapit yung mic. Pero wala akong boses, men. Pero ganun pa man, okay lang yan. At na-miss ko mag-drive ng truck, men. 11 days ako sa bahay. Na-miss ko to. Na-miss kong i-drive si Pete. Na-miss kong mag-drive ng big rig. At syempre na-miss kong magtrabaho sa trade natin. Pero ganun pa man, pasok na tayo sa kotse. Ay, sa kotse. Sa truck. Ay, grabe. Siguro lang to namamalat dahil nga medyo malamig. Pero ganun pa man, dito muna kayo sa harap ulit. Ang mahalaga, meron pa rin tayong natitirang boses. Kaso, magpakamahina. Tanggalin ko na tong sweater dahil naka-heater ako ngayon, men. Ang temperature ngayon ay 57 Fahrenheit or 12 Celsius. So, hindi ganong kalamigan. Tsaka, maganda yung pupuntahan natin kasi ang tawag dito, mainit doon, men. Texas, men. Texas. Pero anyway, alis na tayo. Ayan. Turn signals working. Ayos. Test natin yung ating brakes kapag nag-settle na yung ating air brakes. Wala na yung hissing sound, so pwede na tayong umandar. Testing our spikes. Uy, ano yun? Putik. Kalimutan ko yung takure. Iniwan ko yung takure. Ayos na. Take two. So ngayon, okay na yung air brakes natin. Andar na tayo. Testing our spikes again. Ayos. Right turn signal working. Left turn signal working. Okay, let's go. May God bless our trip. And anyone watching this video right now. So,
rest area dito sa somewhere in Illinois. Interstate 57. Maraming salamat sa masarap at maayos na pahinga. At mapayapang pahinga. Maging maayos ang ating dito, stay. Walang nang gulo, walang nang loko, walang nang akit ng truck, walang shenanigans na nangyari. Maayos. I like it. Anyway, cheers, man. Kakape pala ako ngayon. Pwede pa yung kape sa namamalat? Is it going to make it worse? The sore throat? Or hindi ko alam. Sabi naman sa akin kung pwede ba to o hindi. Malalaman ko lang to bukas kapag kagising ko. Kung mas lalo ako mamamalat, hindi pwede yung kape. Parang gano'n. Anyway, kailangan natin mag-pick up ng speed. Kailangan natin mag-pick up ng speed dahil nga papasok tayo ng interstate. So, okay. We got this. Namiss ko mag-drive ng truck, man. Sobra. Parang nakatapat yung araw sa akin, patayin ko na yung heater. Hindi kailangan ng heater. Dahil yung sikat ng araw, mainit, man. So, ano ba yung sinasabi ko? Anyway, yung pupuntahan ko, mas mainit doon, yung Carlton, Texas. Siguro ano siya, northwest siya ng Dallas. Pagkatapos, magtangkos ako sa LaPorte, Texas. Yung backhaul, wala pa akong idea kung saan. Pero usually, doon ako sa Port Neches or sa Louisiana, pinapapunta para mag-pick up. Pero I hope na bigyan ako ng backhaul na papunta ng northwest of Canada or western Canada or medyo malayo. Huwag mo nang pauwiin sa Toronto. Pero okay lang, kahit pauwiin pala ako kasi birthday ng pangatlo kong anak. At pagbigyan ko na nga ito, naka 65 na ako eh. Siya 67, gano'n. Pagbibigyan ko na to. Yun, yung pangatlong anak ko, birthday niya. Kung pauwiin man ako ng ngayon, ng Toronto. Or yung backhaul natin, pumunta ng Toronto, ayos lang din. At least makauwi ako sa birthday. If not, excuse me. Pagpasensyahan nyo, siguro magiging madalas yung aking pagpiyok ngayon. Pero kung hindi man ako makauwi, ayos lang, babawi ako pagka nakauwi na. So, kamusta pala yung naging undas ninyo, Halloween? Nakapag-visita ba kayo sa inyong mga mahal sa buhay na yumao na? Tagal ko lang din nakakapunta ng sementeryo sa Pilipinas, men. Ang huling uwi ko sa Pilipinas, dyan sa atin, ay 2015 January or February. So, mag-11 years namin sa February 2026. But when I was in Saudi Arabia, I go home every year, man. Namiss ko talaga mag-drive ng truck. Pwede tayo mag-70 ngayon. Pero anyway, mag-gun pala tayo. Cheers. Cheers, man. Tabang ng kape, 3-in-1 tong kape ko. So, dapat merong lasa. Pero wala akong panlasa. Parang senyalis ng ano yan, COVID-19 yan, Namamalat. Di pa naman ako inuubo. Pero yung walang panlasa, alam ko, senyalis ng COVID yan. Sana naman wag kasi hindi tayo pwede magkakasakit, man. Pero okay lang, kung magkakasakit tayo, hindi naman
Hindi naman ano dito eh. Absent. Wala namang absent dito sa trucking, men. Hindi naman uso dito sa trucking yung absent. Kahit may sakit ka dito, talagang kailangan pumasok or magtrabaho. Ganun pa man, ikakat ko na to siguro mamaya sa isang truck stop kapag kakain ako ng tanghalian. Dahil ang oras pa lang ngayon ay local time, no? 7:45 ng umaga. Sa Toronto, 8:45 na ng umaga. So, ikakat ko ito mamaya kapag nag-break ako for lunch break. Gawin natin yan, men. Taas ang sikat ng araw, mismo. Diba? Hindi mo naman makita yung side mirror. Ayan, ganyan. Ayos na. Yun So medyo bumabalik na yung aking boses, pero medyo namamalat pa rin. At nandito ako ngayon sa isang truck parking dito sa Arkansas. At kakakain ko lang, men. Kumain ako ng tanghalian. So as usual, naka-break na rin ako. At iniikutan ko lang tong trailer para lang i-check kung ayos pa ba. Ayos naman, nakaselyo pa rin yung ating trailer. Wala akong naririnig na leak. Tsaka walang bagong damage. Pangit ng pagkakapark ko, men. Hindi ko kasi makita yung mga linya kanina. Pakita ko sa inyo kung paano ako nakapark. So ito, ang truck parking. Dito ako nakapark. Parang ayaw ka magpapark sa gilid ko, no? Tabingin-tabingi eh. Hindi ganyan dapat. Hindi pwede yan. Hindi naman ako magtatagal dito. Kumain lang talaga ako. At merong Loves na less than 2 hours away. At doon ako mag-refuel. Tapos maliligo ako doon. And then, doon ko na itutuloy yung 30 minutes break. Pero malamang magiging 1 hour break yan dahil maliligo nga ako tsaka refuel. So nakaka 15 minutes pa lang akong break dito. Talagang huminto lang ako dito para kumain dahil tanghalian namin. Pasok tayo dito sa loob at medyo mahangin sa labas. So maganda ang klima dito, men. Hindi malamig, hindi mainit, tamang tama lang. Kaya ayos lang tayo dito. Tinanggal ko na yung aking sweater. So alis na ulit tayo. So, kumain ako ng chicken adobo. Anong oras na ba? 12:39 na sa Toronto. Dito ay 11:40 pa lang. Sorry. Yeah, 12:40 sa Toronto. Dito sa Arkansas, 11:40 pa lang. So, behind ng 1 hour dito. Hanggang hanggang Texas. So, meron tayong Coke dito. Cheers, man. Ayos na. Kapag nakasarado yung mga bintana, mainit. Pero ayos lang. Lalim ng grabe. Ito pa. Lalim ng shoulder.
So yung Loves na nakita ko, mga 2 hours away. Or less than 2 hours away. And doon ako mag-refuel tsaka maliligo nga. Yung customer naman, mga 8 oras pa ang layo. Excuse me po. Grabe ako namamalat ngayon. Bakit? Yan, ayos na. Ay, wala pa. Well, pa rin. Bakit? Bakit po? Hindi naman ako nag-karaoke. Ano ba? Wala namang inuman na nangyari. Bakit kaya? Anyway, mag-drive muna ako and then cut ulit natin to sa truck stop, man. Gawin natin yan. So, nakarating na ako dito sa truck stop. Naghihintay lang ako na malibre yung fuel island sa harap ko para mag-refuel. Pagkatapos, mag-shower ako. Dahil may nagkakarga dito, man. Sobra. Punong-puno. Pero tapos na yung nasa harap natin, kaya tayo na. Magkano to? $3.54. Kaya pala ang dami nag-diesel dito eh. Mura. Magkakarga lang ako ng 110 excuse me, 110 gallons. Dahil sa Texas, mga $3.48 lang yung per gallon ng diesel. Doon ako mag-full tank. Ay, paos. Bakit namamalat? Ayos. 110 gallons lang, men. Mura dito, men. Kaya maraming nagre-refuel. 110 lang. Tapos, 3 gallons ng def ang ilalagay ko. Ay, paos. Bakit? So, habang naghihintay, ikot-ikot lang sa truck, men. Ikot-ikot lang tayo. Baka mamaya meron tayong leak. Walang leak. Ayos. Daming bags. Okay, so to, patayin na natin. $413 for 116 gallons. Ayos na yan. Woo! Doon tayo sa Texas mag full tank. Tapos ito, 3 gallons. Ayos na. $3 gallons for $14. Ayos na. Go, ulit na tayo. Check lang kung sarado. Sarado. Kaso nakapark pa to eh. Nakapark pa yung nasa harap natin. At least medyo luminis yung ating windshield. Nawala yung mga bugs. Tagal naman itong umalis. So medyo naging 3/4 yung ating diesel tsaka yung ating def. Aabot na yan sa Texas. So pang-apat ako sa shower. Naka-queue na ako. So magko-park lang ako tapos go ulit tayo, men. Diyos ko. Pali Kenny. Nagkapampangan na. Mainit dito, men. Grabe. 82 Fahrenheit.
Or ilan ba ito sa Celsius? Teka lang. I-ready ko lang yung aking shower bag. Sa Celsius po, tumataginting 22 Celsius. Sobra. So, pasok tayo sa loob para makapagpahinga muna dito si Pete. Doon ako maghihintay para may AC. Init dito eh. Grabe. Lock natin ang pinto, syempre. Grabe. Pawis. At least nakapag-break tayo sa lamig. Excuse me. Dahil sa amin ngayon malamig na eh. At least dito mainit. Grabe. Tagal kong hindi pinagpawisan. Ngayon lang ulit. Pero ayos lang. Mas okay sa akin yung mainit kaysa sa malamig. Pero hindi ko talaga alam bakit ako namamalat. So, ready na yung shower. Ang bilis lang nila maglinis ng shower dito. Siguro marami rin sila ang shower, kaya hindi ko kailangan maghintay ng matagal. So, pasok tayo sa loob, men. Naubos na yung mga truck, ah. Tapos na sila. Uy, sarap dito, ah. Refreshing dito. Ay, salamat. So, lock natin ang pintuan, tsaka itong latch. So, meron pala akong advice sa mga trucker na naliligo dito sa mga truck stop. Advice ko lang na magsinelas kayo, huwag kayong magpapaa. Kasi hindi natin alam kung paano nila nililinis yung mga sahig-sahig nila. Kaya ako naka-crocs para hindi ko kailangan magpaa. No? So, goalie muna tayo, men. Ayos na. Fresh na ulit tayo, men. Ayos na. Thank you. Ayos na. Pwede na ulit mag-drive ng mga 2 oras. 3 oras din. So yung customer na pupuntahan ko sa Carlton, Texas, mga 5 oras na drive na lang or 6. 6 pala, mga 6. Mga 380 miles pa. So mag-drive na lang ako ng mga 2 oras. Tapos garahe na ako. Kasi alas 2 na lang ang hapon ngayon. So hinto ako ng alas 4 lang hapon. Para bukas, 4 na oras ang i-drive ko papunta ng customer. And then, mula sa customer, yung tank wash, mga 4 o 5 oras. So okay na yun. Hindi ako aabot sa customer ngayon, tsaka hindi pwede matulog doon. Tsaka ayoko nang lumapit sa Dallas. Sa malapit sa customer kasi marami nang nakapark na mga truck. Kaya dito ako sa 4-hour radius magpa-park para makakuha ako ng parking. So, na-refresh tayo, men. Ayos na. Maganda naman yung yung daloy ng hangin, hindi mainit. Pero nandito na tayo sa truck. Ikutan lang natin ng mabilis dahil baka mamaya may nagloko. Hindi tayo pwede magtiwala these days, man. Hindi natin alam kung sino pwede magloko eh. So yan, naka-latch pa rin ang ating hood. Sarado ang ating ref. Sarado ang fuel cap. Nakakonekta ang mga tawag dyan, mga airlines and electrical line, yung ating hoses. Nakasecure pa rin. Nakapasok yung handle ng ating fifth wheel. Ayos tayo dyan sa kodi ng truck. Mabilis lang na ikot, men. Hindi natin alam eh. Baka may mga loko-loko, di ba? Hindi tayo pwede magtiwala na porke nandito tayo sa truck stop, safe tayo. Hindi siguro, men. Mayroon dito mga loko-loko na walang magawa sa buhay ng titrip. Kaya kailangan natin gawin yung ating due diligence na tinatawag para masigurado lang na maayos ang ating mga equipment. Grabe yung paos na ito, nahirapan ako magsalita, men. Pero anyway, sarado ang ating relief valve, nakaselyo ang ating internal valve, nakasarado or nakaselyo pa rin ang ating external valve. Sarado yung mismong valve. Dito, wala naman pwede makapag-loko dito. Nakataas pa rin ang ating legs. Ayos ang ating rear guard. Yung latch ng ating hood ay naka-latch pa rin.
So, start na natin si Pete. Ayos na. Naarga na tayo, may. So, ang ating tuwalya. Patutuyuin lang muna natin ng ganyan. Ating maraming damit sa taas. Ang ating shower bag. Dito sa taas. Yan, ayos na yan. Grabe pinagpawisan ka agad ako. Konting lakad lang yun Ayos lang. Magano pala ako? Long sleeves. Dahil mainit yung araw. So naka-AC na tayo ngayon dahil mainit. Pero kailangan ko mag long sleeves. Dahil yung sikat ng araw masakit sa balat dito sa aking arm. Ano lang to, protection sa araw. Ayos. Ayos na. So naka 38 minutes din tayo dito na ligo. Ayos na yan. Alas tayo dito. Meron pa ba tayong tubig? Naku, kuha pala akong tubig. Ayos. Let's go. Ayos na. Take 2. Ready na tayo for takeoff. May humarang pa nga sa harap natin. Test our brakes already. Yan. Nice na. Dami pang parking dito sa bagay. 2:25 pa lang ng hapon. So, magte-drive nga lang ako ng 2 oras pa. Bukas na yung 4 na oras. At ang delivery ko ay 12:30 pa ng tanghali. So, 2:25 pa nga lang ngayon. Meron pa tayong 22 hours. So kung ihinto ako ng mga 4:30 ng hapon, or sabihin mo ng alas 5, kahit matulog ako ng 12 hours, alas 5 hanggang alas 5 ay 12 hours. Aalis ako ng alas 5 ng madaling araw sa hihintuan kong rest area or something. Tapos 4-hour drive, darating tayo sa customer ng 9 o'clock. So meron tayong 3 hours and a half na window para sa traffic, construction, or whatever. Pero baka umalis na lang ako ng alas 6. Para ang dating natin doon ay 10 o'clock. Parang ganon. Kung matraffic man, 11 o'clock. Sabagay, masyadong tight, no? 5 o'clock na lang ako alis. At least maka 12 hours tayo na sleeper. Ayos na yun. Ayos na. Balik na tayo sa 40. Interstate 40. 40 West tayo. 40 West, tapos magte-30 ba ako? 30 tayo. So kapag nakapag-drive na ako ng 2 oras, doon ako magsisimula maghanap ng mahihintuan na rest area. Rest area na lang, huwag na ako mag-truck stop. Bukas na lang ako mag-truck stop dahil sa Dallas, malapit sa delivery, no? Sa may bandang Carlton, Texas. Meron doong Love's na $3.48 per gallon yung diesel nila. Number 2 diesel. So doon ako, siguro maliligo. Ligo ulit ako bukas doon. Dahil hindi natin alam kung gaano tayo katagal sa tank wash. Kaya mamaya, rest area na lang ang hihintuan ko. Solve na tayo doon. Meron pa naman ako mga pagkain dito. Dahil kakaalis-alis lang natin So tignan na natin yung oncoming traffic sa freeway.
habang nandito tayo sa rampa. Para alam natin kung may papasukan pa tayo o ano man. Ayos na. Ang speed limit dito sa 40 West, dito sa Arkansas ay 75 pagka mga kotse or 120 kilometers per hour. Kapag truck naman, 70 lang. Mga 110 o 112, 13, ganyan, kilometers per hour. So anyway, dito ko natatapusin itong video na to, men. Wala na tayong ibang magagawa kundi pumunta ng rest area and then magpahinga doon. So, Drive in at Flatbed. Come on over if you need it. no, I'm good. So anyway, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa araw ng Miyerkules na to. At magkita-kita tayo ulit sa susunod. Mag-ingat ka palagi, men, and peace!